Marami sa ngayon. Di ba? Bubunutin ng ipin mo. Nagpe-pray din sila eh. Ooperahan ka. Nagpe-pray din sila eh. In Jesus' name. May mga nangihilot nga, binubulungan ka pa eh. Bulong lang eh. May kapangyarihan ng bulong. Sino sa inyo sumugot sa kanyang asawa dahil bulong lang? Binulungan lang. Di ba? O sinasagot na kita. Bulong lang. Makapangyarihan ng bulong. Kaya yung iba nangihilot, bago hilutin, binubulungan muna. May bulong. May bulong. Dinggin mo. Ihip ng ating panahon. Di ba? May kapangyarihan ng bulong. Pero dito, those were false. Even you're using the name of the Lord Jesus Christ without you being identified with the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit into your life, without being marked and identified and being sealed with the power of the Holy Spirit, man, we were nothing. Kaya anong sabi ng 1 Corinthians 15:19? Kung ang pag-asa natin kay Kristo sa buhay na ito ay para lamang sa buhay nito, tayo na ang pinakakawawa. If our hope in Christ is just for this life only, then we are now the most pitied person on earth. Tingnan nga ninyo, 2 Corinthians 15:19. Tama po ba? Wala po sa outline ko, it just came to my mind. Tama po ba? 1 Corinthians 15:19. Nakita na? Anak, meron? Baka sa Bible ko lang meron, sa Bible nyo wala. Sino magsasabing nakita ko na po, tama po sinabi nyo, Pas? Unang Korinto, 15:19. Meron po ba? Tama? Okay. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, kawawa po tayo. We are the most pitied person on earth. Kaya dapat ang pag-asa natin kay Kristo hindi lamang sa buhay nito. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, mark of a true servant. Tanda ng totoong lingkod ng Diyos. Kanina, tanda na ikaw ay ligtas. Dapat nandoon, nagbabago ang isip, nagbabago ang lumalabas sa labi, nagbabago ang pananaw sa buhay, nagbabago ang ating lakbayin sa araw-araw. Kasi tanda yan ng ating kaligtasan. Pag sinabi mo, ako ay ligtas, dapat mayroong ebidensya. Pag sinabi mo, ako ay ligtas, dapat mayroong pagbabagong nakikita sa buhay mo. Hindi yung sinabi mo na galing ka sa church, tapos tinanggap mo si Lord, nagbago ka na, pero ang lumalabas sa labi mo, pagsasalita pa rin ang hindi tama. Ang lumalabas sa labi mo, puro negatibo. Ang lumalabas sa labi mo, puro pag-aalala. Ang lumalabas sa labi mo, paninisi sa iba. Ang lumalabas sa labi mo, pagmumura. Hindi po nabago. Nguso at pati puso, hindi po nabago. Pero sinasabi mo na tumanggap ka kay Lord, dapat merong ebidensya. Amen. Then mark of a true servant. In Matthew chapter 24, verses 14 to 30, ang haba po niyan. 14 to 30, pero it talks about the parable of the talent. Mayroong isang master na ito ay lumayo siya, pero nagbigay po siya ng pananalapi doon sa kanyang 3 servant. Yung isa ay binigyan ng 5, yung isa ay binigyan ng 2, at yung isa ay binigyan ng 1. Pagkatapos, yung 5, ang ginawa ng may hawak, yung servant, may hawak na 5 pera, kahit wala na yung master, nagdoble. Yung 2, nagdoble rin. Pero yung isa, itinago niya. So, nung itinago niya yung pera na ibinigay sa kanya, dumating yung master at nag-report yung 3. Nung nag-report yung 3, ang sabi ng isa, Lord, yung 5 ibinigay mo sa akin, eto, dumoble, naging 10.
Yung dalawa, Master, yung ibinigay mo sa akin na dalawa, eto, naging 4. Pero yung isa, ang sabi niya, Lord, ibinaon ko po sa lupa. Pero dahil hindi siya naging tapat doon sa kanyang sa kanyang master, kinuha sa kanya yung isa, ibinigay doon sa mas marami at pagkatapos itapon siya sa impyerno. So, anong ibig sabihin? True servant is being trusted, obedient and faithful. Ang totoong servant ni Lord ay napagkakatiwalaan. Sila po ay nagiging obedient at nagiging tapat. They work and perform even when the master is out of their sight. Ang totoong lingkod ng Diyos, gumagawa siya, nakikita o hindi. Kung ikaw nagtatrabaho sa kumpanya, kahit wala si manager, wala si boss, dahil totoo kang servant ng Panginoon, papasok ka ng tamang oras, gagawin mo yung oras na ibinigay sa iyo ng pagtatrabaho, tapat, walang nakakita o may nakakakita sa iyo kasi tapat ka. Tignan mo katabi mo, ituro mo siya. Alam ko ikaw yon kasi tapat ka. Alam kong ikaw yon kasi tapat ka. True servant of God, work and give more than what is required. Papasok before the time, tapos uuwi ng eksakto sa oras ng pag-uwi. Yung iba papasok sa opisina, 4:30 pa lang, hanggang 5 yung pasok. 4:30 pa lang, naghahanda na ng pauwi. Pero yung tapat, nung tapos na ang 5, saka pa lang maghahanda para sa pag-uwi. Kasi they are true servants of God. And that is a mark of a true servant. They do things more than what is required. Gagawin ng mga bagay, higit pa. Di ba sabi ng Bible, kapag ikaw niyaya, when someone calls you to walk for a mile, then do it another mile. Kapag ikaw niyaya, lakad tayo 1 milya. Okay, handa ako kahit 2 pang milya. Because those things are more than what is required. True servants love their master and willing to sacrifice. Gagawin ko ito kasi love ko si Lord. Hindi ko gagawin ito para mayroon lang akong ma-report sa cell leader ko. Gagawin ko ito hindi lang para may ma-report sa aking bossing. Gagawin ko ito because I love my work. Alam mo yung promotion, nagmumula sa Lord. Nagmumula sa Lord. Merong isang tao, isang estudyante, katatapos lang mag-graduate. Pero Christian po siya. Napagkakatiwalaan po siya. Pinasa yung kanyang resume. Siya po yung pangatlo. Yung una tinawag, nakita po yung resume, nakita graduate po sa isang school. At ang school niya ay Ateneo. Yung isa naman sa Lasal. Pero yung huli na in-interview ay pinapasok. Tapos tinignan yung kanyang resume kung saan siya nag-aral. Tinanong. Sabi niya, saan ka nag-aral? Sa UP ho. UP. Yung isa Ateneo, isa Lasal, tapos siya yung huli, UP. Pero tinignan. Bakit ang nakalagay sa resume mo, PUP? Opo. Kasi po yan, ibig sabihin ng PUP, parang UP. Kaya UP po. In-interview siya. Sabi niya, mabigat yung mga nauna sa iyo. Pero anong dahilan, bakit ka namin tatanggapin? Alam mo, sabi na, nag-graduate sa PUP. Kasi meron akong Diyos. At magtatrabaho po ako ng higit pa sa oras na i-require ninyo. Wag lang po Saturday and Sunday. Kapag ako pagtatarbuhin po ninyo ng Saturday, Sunday, hindi pa ninyo ako tinatanggap, resign na po ako. Ano ang dahilan kung bakit ang kumpanyang ito ay lalago ng dahil sa iyo? Ang sabi niya, because I will pray for this company. Lalago
ang kumpanyang ito because I will pray for this company. Ano ang karapatan mo? Katapatan, ang sabi niya. Kasi sa aming church, nag-aalaga po ako ng mga tao. Meron po akong mga cell group. At yung mga cell group pong yon, tinututukan ko po ang buhay ng mga tao para lumago po sila sa kanilang spiritual. Nang dahil po doon, tinanggap kagad siya. Mula ngayon, pasok ka na, tanggap ka na. Kasi naging tapat siya sa tao. Alam mo, kapag tapat ka sa tao, magiging tapat ka rin sa Diyos. At kapag tapat ka sa Diyos, magiging tapat ka rin sa tao. Ang batang ito, tapat sa Diyos, kaya naging tapat sa tao. Nung tinanggap siya, it is truly enough, lumago ang kumpanya. Kasi ang sabi niya, because of my prayer, lumago ang kumpanyang ito because of my God. Because the wisdom on this planet Earth, panglupa lang. Pero dahil ako, lagi kong nagpe-pray, sabi niya, Sir, I will always pray for you. Palakasin ka, patatagin ka, bigyan ka ng kalusugan ng Panginoon. Alam mo yung nag-interview sa kanya isang araw, sabi niya, saan ba yung simbahan mo? Gusto kong makita. Nung pumunta sa simbahan, sabi niya, eto pala ang simbahan nyo, may aircon pero mainit. Pero yung pagtanggap nyo sa akin, mainit din. Pero ang sabi niya, I love it because into that place, I feel the presence of God. Kasi ang mga tao ron, nung tinitignan ko, nagpapalakpakan, tapos biglang tatahimik, seryoso, tapos biglang kakanta. Yung iba umiiyak pa nga eh. Bakit ganon? Parang may ganon yung mga tao sa inyo. Nagkakantaan, ang saya-saya, tapos biglang magpapaawit ng malumanay, may iiyak. Kanina ang saya, biglang ano. Sabi niya, kasi meron po akong kinampos na kanta. Ano yung kanta mo? Mula nung nakilala ko ang Panginoon, parang nabaliw na ako. Ang tawag doon, baliw sa Panginoon. Sabihin man nila, ako'y naloko na. Sabihin man nila, ako'y naloko na. Sabihin man nila, ako'y naloko na. Basta't sumaya ng sumaya. Amen. And even King David, the day when the Ark of the Covenant was being brought to Israel, nung makita siya ng kanyang asawang si Michal, ang sabi niya, ano ba itong si Hari, si Raulo? Kasi sumasayaw siya. Hinubad niya yung kanyang robe ng pagiging hari. At pagkatapos, ang sabi sa kanya, he was found naked. Kasi nung hinubad niya, yung kasuotan pang hari, ang tawag sa kanya ay hubad. Pero siya ay sumayaw ng sumayaw. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of His God. And that's why the blessing of God came upon Israel in the time of David, because David knew how to worship God. Sabihin man nila ako'y siraulo na, basta't gagawin ko to sa Panginoon. Amen. 1980s, 1982, nung ako'y nakakilala sa Lord. Pag lumalabas po ako doon sa Pasay, sa 328 Edang Street, sa tramo doon sa Pasay, malapit po sa rotonda sa Naiya. Pagka lumabas po ako ron, sabi ng mga kapitbahay, biglang sumisigaw, Darna! Kasi pag nagpe-present worship kami ng araw, taas ka agad ang kamay. Kaya ang tawag sa amin, Darna! Taas ang kamay. So, true servants love their master and willing to sacrifice. If you love God, you're willing to sacrifice. Diba? If you love someone, if you love somebody, you're willing to sacrifice. Naalala ko si Pastor Adam, nung panahon na siya'y naglilihi sa panganay namin. Pagkakain kami, ayaw niya ng maliwanag. So, ang dilim. Kakain kami, kakapain ko pa yung kung saan yung sabaw. Kasi sobrang dilim. Pagkatapos po noon, tapos na kumain. Tapos na kumain. Paglagay ko ng ilaw, kalat-kalat yung mga ano. Di ba? Ang sabi ko, parang OWA naman ito. OA. Ano yung OA? Overacting. Pero naglilihi kasi. Di ba kung ano pinagagawa? But I have to do it. I have to sacrifice something. It is because of love. Spell love.
Ano ang pasa sa langit? L-O-V. Baka chandelier, hindi. Di ba? Di ba? Kasi the greatest is love. Yun po ang tatakpo natin. Love. Bakit? Sino ba ang love? God is love. Without love, there is no Christ into your hearts. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your, di ba? Sa Bisaya, sabi niya, dapat gigugma mo ang atong Ginoo, ang buong kalag. Ano yung kalag? Tama po ba, kalag? Kaluluwa? Di ba? Sa Ilocano, kasing-kasing. So, true servants love their master and willing to sacrifice. If you love God, you're willing to sacrifice. And if you love somebody, you're willing to sacrifice. Kahit anong pagod mo sa gabi, kapag umiyak ang anak mo, hindi mo pwedeng sabihin na, bahala ka na magtimpla ng gatas mo kasi pagod ako. Babangon at babangon ka kahit mauntog-untog ka na. Di ba? You do it because of love. Si Pastor Adang, CS siya. Tapos there are times na talagang hirap siya bumangon dahil ano. Ako, pagod din ako. Dahil mag-evangelize ka maghapon hanggang gabi, magsa-cell group ka, Bible study ka. Minsan pagka nasarapan ang tulog mo, wala ka nang mapakinggan. Minsan sinisipa niya, mukha ko na kasi doon sila sa kama, ako sa baba. Kasi may sinisipa niya yung mukha ko ganun, tumatama rito. Pag nagising ako, siyempre medyo maano ka, pero you do it, babangon ka because of love. And lastly, mark of God's Spirit. Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. The day God redeemed you from the power of Satan, from the miry clay, and brought you doon sa kagilagilalas na kaliwanagan, mula sa lusak ng kahirapan, lusak ng kasalanan, tayo ay tinubos ng Diyos. And He brought us out of the darkness and brought us into His marvelous light. God has brought us out from that darkness and brought us into His marvelous light. Tayo ay tinubos ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng buhay. And that was the day of your redemption. The day the redeeming blood of the Lord Jesus Christ has come upon each one of us. So, a true child of God is marked and sealed with the Holy Spirit. Bawat isa po sa atin na tumanggap sa Panginoon, na buhay ayon sa kalooban ng Diyos, meron ka ng tatak ng Holy Spirit. Amen! Sabihin po natin, lagay natin ang ating puso sa ating dibdib, sabihin natin, Holy Spirit, good morning! Tanong mo, andyan ka pa ba? Tingnan nyo, baka naglakaw-lakaw. Baka naglakaw-lakaw. So, true child of God is being marked with the Holy Spirit. God knows who are the true believers to be sealed with the mark of the Holy Spirit. Alam ni Lord kung sino ang totoo. Kung sino ang totoong mananampalataya. Kasi hindi ibig sabihin na nagsisimba ka, Kristiyano ka. Hindi ibig sabihin na nakatira ka sa simbahan, Kristiyano ka. Nakikita ang totoong Kristo sa buhay mo. Tatak ng Santong Espiritu if you walk according to the will and to the Spirit of God. Lumalakad ka ba sa kalooban ng Diyos? Lumalakad ka ba ayon sa kagustuhan ng Panginoon? Ang bawat bang lumalabas sa ating mga labi, kalooban ba ng Panginoon? Ang bawat lumalabas ba sa ating mga labi, ito ba yung salitang napagpapalakas o salita na nakakapag-down sa tao? God knows who are the true believers.
So if you are sealed with God's Spirit, then work out your salvation. Ibig sabihin, alagaan mo, kaligtasan mo. Kung tumanggap ka sa Panginoon ngayon, bukas, ibang usapan na yan. Marami ka nang marireceive, marami ka nang mapapakinggan ng mga tinig ng mundo na hindi mo gugustuhin. Pero dahil ligtas ka na, aalagaan mo ang kaligtasan mo. Yun yung sinasabi, work out your own salvation. Nurture it, alagaan mo. Kasi sa mundong ito, maraming gustong muli kang pitasin sa pagkakabit mo sa Diyos at para ikaw ay dalhin sa buhay na dati. Yung dati mong friends, dadalhin ka. Di ba? Doon sa dati mong buhay. Nasasabihin KJ ka na. Dati nangunguna ka sa inuman, ngayon sasabihin mo, biglang nagbago na buhay mo. Sasabihin KJ ka. But because you are sealed with the Spirit of God, babaguhin mo na ngayon ang takbo ng isip at buhay mo. Nung nasa Macau po kami, nagkaroon ng gawain. Yung host po doon, na taga Macau po siya, and I am the leader of the group. Pagdating po namin doon, nung matapos po ang gawain, nandun po kami ni Pastora sa isang table, na lahat po ng matataas na mayroon pong ambassador, tapos yung host po, na doon, na siya po ay may-ari po ng isang foundation ng Sinophil Asia Pacific. So nandun kami katabi ko. Sabi niya, Pastor, sabi noon, kinuha yung alak. Tang sabi niya, let us toast. So sabi ko, no, I'm just okay. Sabi niya, Pastor, I insist. And sabi ko sa kanya, I insist too. Kasi ini-insist niya na uminom ako. Ini-insist ko rin na hindi. Hindi niya pwedeng ipagmalaki sa akin na ako ang leader dito. Dahil ipagmamalaki ko, pinadala ako ng Diyos ko para sa iyo. So in short, nagtos-tos sila doon sa mga kasama niya. Ang tos ko naman, orange juice. Si Pastor, ang tos niya, tubig. We have to stand on our faith. Dahil kapag ginawa ko yan sa tuwing magkikita kami, sa February 6, nandito siya, ang sabi niya, I will brought along with me ambassadors coming from different countries. Last time we held it, sabi ganon, you were there. At maraming mga nabigyan ng award na mga ex-president ng iba-ibang bansa. Even po yung senator ng Georgia na si Johnson, nandun din. So, I have to stand on my faith. Nung tinignan ko yung alak, sabi niya, this is red wine. Tinignan ko yung red wine, 15%. Tinignan ko yung alak, dala niya, 14%. So, para bang the Holy Spirit, ay parang nandun ako sa lugar na I have to choose. Di ba? Ito, red wine naman kaso 15% alcohol. Ito, wine siya, kaso 14%. Then ang sabi ko, okay na ako sa Diyos. Sabi ko, sir, I'm okay with this juice. No, Pastor, I insist you drink. I will drink. I insist to drink my juice. Nagtatalo ba kami? Hindi. I stand on my faith. And I share the Word of God. Nung nag-share ako ng Word of God, nangunguna ng amen. It is because I stand on the Word of God. Kung Kristiyano ka, dapat makilala ka. Everybody ought to know who Jesus is in your life. Amen. Kung Kristiyano ka, dapat makita ang buhay pagka-Kristiyano mo. So if you are sealed with God's Spirit, then work out your own salvation. Feed yourself on God's Word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. So ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. You have to read the Word of God. You have to meditate the Word of God day and night so that you may follow it carefully, all the instructions of God, and your life will become prosperous and successful. Gusto natin ng buhay prosperous. Gusto natin ng buhay successful. But we don't want God's instruction. Gusto natin buhay na marangya, pero ayaw naman natin sumunod sa Diyos. And it will never happen. So take care of God's property.
You are God's property. Take care of yourself. You have to present our bodies as a living sacrifice to God. Pag-aari ni Lord ang katawang ito, aalagaan ko to para kay Lord. Hindi yung aalipinin ko ang katawang ito sa pamamagitan ng gusto ng mundo. No. You have to walk with the Spirit of God. And then walk with faith daily. Lumakad tayo sa Diyos. Kasama ang Diyos. Araw-araw ng may pananampalataya. Dami kong nakitang mga mananampalataya. The day nung sila tumanggap sa Panginoon, bago sila nakakilala sa Lord, ang buhay po nila ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa at kadiliman. Then one time, nung nabago ang kanilang buhay, nakasama ko po sila, narinig ko ang kanilang patutuo, narinig ko ang sabi ng dati nilang mga kaibigan, nakita ko yung buhay, nagbago. At hanggang sa nagpatuloy sa pagpapagamit sa Panginoon. Nawala ang dating siya at nabuhay si Kristo sa kanyang puso. Ano ang kanyang ginawa? The day na tumanggap siya sa Panginoon, hindi ng reliyon, ang tinanggap niya pakikipagrelasyon kay Kristo. I grew up in a religious family. 2 lolo ko pare. Isa tito ko, ministro ng Iglesia ni Cristo. At ang isa ko pong tito ay saksi ni Jehovah. Bago po siya napasok sa kulungan, saksi ni Jehovah na po siya. Hanggang lumabas sa kulungan, saksi ni Jehovah pa rin siya. Lahat sila po, sa tuwing nagsasama-sama, ang sarap ng fellowship. Pero bago matapos ang buong maghapon, nag-aaway-away. And then one day, dumating po ako. Kilala po nila ako, yung buhay ko. Pero I share the Word of God. At ang sabi ko sa kanila, sabi ko, Tito, mga lolo ko, nagpapasalamat ako. Kasi kung hindi dahil sa inyong apat, hindi ko nakilala na mayroon palang Diyos. Hindi ko sinabing mga kulto kayo. Hindi ko sinabi na buhay niyo wala sa Biblia. Ang sabi ko, nagpapasalamat ako. Kasi kahit papaano, naging bahagi ako sa panalangin niyo. Eto ngayon ako, kumilala ako sa Diyos. And I have my Bibles with me. And I thank God. Kasi kayo, ang meron ako. Na hindi kayo laban kay Kristo. Kung di kayo ay kumikilala na mayroong Diyos sa buhay. And I thank you. Kahit ngayon pag-uwi ako sa province, makikita ko sila, nandun yung respeto. Because I respect them. If you truly love God, you will respect people. Not being superior unto them, na sila ay worldly, ikaw mananampalataya. No. Do the things that is more than what is required. We have to love these people. Ang totoong mayroong Kristo, nagbabago ang buhay. Sa araw na ito, kung meron kang Kristo sa buhay, manatili ka kay Kristo. Pero kung meron kang doubt sa puso mo, na hindi ko alam kung ligtas ako o hindi, tiyakin natin sa araw na ito. Because today is your day. If you have Jesus, you have peace. If you have Jesus, hakuna matata. No worries in life. Because Jesus is the answer para sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo. At gusto kong tingnan ninyo ang atin pong conclusion. Sabay-sabay po nating basahin ito. At gusto ko po na tingnan po natin to. Sige, lakas nyo ang pagbasa. 1, 2, 3, go! Anong dahilan mo bakit ka mag-a-absent? May sakit ka? Okay yun. Hindi mo maiwasan dahil importante, emergency, okay yun. Pero kung dahil lang sa konting ulan, wala kang payong, di ka na magsisimba, it shows that God is not your priority. Yung hindi ka magsisimba, it's not healthy. Kaya nga ang salitang healthy, dalawang word, heal. Thy
Ikaw mismo. You are the church. You are the temple of God. If you want to become healthy in God, ask the healing of God into your life. Being absent in church services is not healthy, but it shows that God is not your priority. Dahil ba may pista, a-absent ka na? Dahil ba birthday mo, a-absent ka na? Dahil ba namatayan ka, a-absent ka na? Dahil ba may susunduin ka sa airport, a-absent ka na? Your excuses are good, but not accepted by God. Because God wants that He must be the first sa buhay mo. Kung gusto mo maalagaan ang buhay pananampalataya, make God first into your life. Amen. If you make Him first, He will not make you last. Kasi pag si Kristo, hindi siya number one sa buhay mo. Siya ang only one sa buhay. Kasi pag may number one, may number two. Pero si Jesus, hindi siya number one, but He's the only one. Amen. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, simple ang sinasabi ng Biblia. Kung tatanggapin mo si Kristo ng buong puso, tatanggapin ka niya kasi mahal ka niya. Binigay niya ang kanyang buhay hanggang doon sa kamatayan sa krus because He loves you. Ngayon sa iyong kinatatayuan, ibulong mo lang sa Panginoon at sundin ang sasabihin ko. Kasi gusto mong makatiyak sa isang buhay sa hinaharap na puno ng pag-asa, puno ng ginhawa. Lahat ng yan ay matatagpuan kay Kristo. Pero ang kailangan mo, pakikipag-ugnayan o relasyon sa Kanya. Hindi ito bagong reliyon, pero makipagrelasyon ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. At magkakaroon ka ngayon ng tatak na puno ng pagmamahal. At yan ang passes mo sa kalangitan. Kasi no ID, no entry. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Hesus, sa oras na ito, kinikilala ko ang pagka-Diyos mo sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Patawad sa lahat kong nagawa na hindi po kaaya-aya sa inyo. Pinagsisisihan ko po ito sa oras na ito. Pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Tulungan mo ako lumakad ng may pananampalataya sa inyo mula ngayon at kailan paman. Salamat sa kaligtasan. Sa araw na ito, kinikilala ko na ikaw ang aking Panginoon, na ikaw ang aking hari, master ng aking buhay. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tayo po nasa diwa ng panalangin, may mga bagay ba na humahadlang sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos? Mga kahinaan mo. Kasi ang diablo is looking for your weaknesses. Hindi kaya ng diablo na tuksuhin si Adan. Pero nakita niya ang kahinaan ni Adan. Hindi maayos ang komunikasyon niya kay Eva. Kaya ang kinausap ng diablo ay si Eva. Dahil hindi maayos ang ugnayan ni Eva at Adan, in-entertain niya ngayon ang diablo. At doon siya nadala. At dahil ang kahinaan ni Adan ay si Eva, nadala rin si Adan. Sa oras na ito, kasama mo ba ang asawa mo sa pananampalataya? O hindi siya nananampalataya katulad mong mananampalataya? Ilapit natin sa Panginoon. Gawin nating masaya ang ating tahanan. Gawin nating makabuluhan ang ating fellowship sa ating mga mahal sa buhay.
Kasi kapag poor ang ating communication sa ating pamilya, magiging daan yon na pasukin tayo ng dyablo at lolokohin tayo. Kasi i-entertain niya tayo dahil ang gusto niya, mawasak ang pamilya. Katulad ng ginawa niya kay Adan at Eva. But God showed His love unto us, that while we were yet sinners, He died for us. Kung ganun man ang ating sitwasyon sa tahanan, ang pagmamahal ng Diyos, makapangyarihan, at pwede nating idulog sa sandaling ito. Lord, sa pagkakataong ito, aking po, Panginoon, dinudulog sa iyo ang bawat pamilya. Kayo, Panginoon, ang nagsabi na kung mayroong isang tapat sa loob ng tahanan, tapat sa inyo at sa kanyang buhay espiritual, may pag-asa ang mahal sa buhay na babalik, Panginoon, sila sa inyo dahil lang sa isa. Dalangin ko, Panginoon, ng bawat tahanan, pamugaran ng iyong espiritu. Pamugaran po, Panginoon, ng pag-ibig ni Kristo. Pamugaran ng masaya po, Panginoong tahanan. Tahanan at pamilya. Pamilya ng aming Panginoong Hesukristo. Kasi yun po ang daan, Panginoon, alam namin ng pagpapala. Ang isang tahanang pinatanahanan mo. Kaya sa oras na ito, amin po, Panginoon, dinudulog ang bawat pamilya. Aming isinusuko, Panginoon, at naalay ang aming pamilya sa iyo. At ang hiling namin, Lord, let there be a divine presence coming from you. Stay and dwell into our homes. And we ask this, Father, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Mula sa araw na to, I pray, O Lord, for everything that is good. For everything, O Lord, na ito, O Diyos, mula sa iyo, dumaloy sa buhay, sa bahay, sa tahanan ng bawat isa sa amin. This all we pray in Jesus' name. Amen.